tunay na deboto, handang bumaba kasama ni Kristo upang iangat ang kapwa at ang bayan. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Dito na tayo. Yes. Yun, first stop. First stop. Sa Rotonda. Kaya mo na. Tayo pa yung mga kasama natin. Yung, kaya po na. Yan. Lapit na. Lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa Tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at sinusugo tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung 3 taon pa lang po yung anak ko, yung panganay, sobrang sakitin. After ng check-up, may therapy pa. So dumating yung time na talagang kung saan na kami mahanap ng humingi ng tulong. Nag-try tayong Amanata. After nun, hindi na siya nagkasakit. So nagtuloy-tuloy na tayo hanggang nangako tayo na makahalik sa kanya matapos ang prosesyon. 2016. Tuloy-tuloy po yan. After ko mamanata nung unang-una, doon ko napansin na hindi na po nagkakasakit yung anak ko. Hanggang ngayon, hindi na po nagkakasakit ng malala. Bago ako maging deboto, marami na rin ako natulog. Dito ko sa dibdib, ayan yung Hanya Mask. Dalawang maskara na magkatapat. Nagataboy siya ng negative energy, bad spirit, maalis yung mga bad vibes. Ito po, Fudog po, and may nakalagay na family. Protection ng pamilya ko. Nagabantay. Sa likod, tiger and snake. Yung tiger parang ako yung nag-represent mo. Tapos yung snake, yung mga taong mabuti lang kapag nakaharap ka. Tapos kapag nakatalikod ka, tinutuklawan. Sa simbahan, di ba? Hindi lang pinapaniwalaan yung mga swerte at malas. Anong pananaw mo doon? Hindi naman... Na deboto ka ng Nazareno pero naniniwala ka sa mga bagay na pampaswerte. Oo, naniniwala ako. Deboto nga ako, pero naniniwala ako sa pampaswerte. Pero hindi ka na rin naman nagsaswerte kung hindi mo gagalawan. Hindi naman pwedeng iaasa mo lahat sa swerte. Kailangan mo pagtrabahuan. Masakit magpatato, pero mas masakit yung pinagdaanan mo sa buhay. Bata pa lang ako, dumidiskarte na ako. Mga 5 or 6 years old, sumasama na ako sa mga bata dyan sa labas. Isang grupo dyan na nikayat ako na, sama ka dito. Mangukolekta tayo ng kaning baboy sa Binondo. Kinukolekta namin yun, may binabagsakan na kami.
na nag-aalaga ng mga baboy. Tapos bibigyan kami 25 pesos para makapag-ipon ng pera, para paano makatulong sa magulang ko. Nagpa-parking boy ako doon. Kasama ko yung mga kababata ko dyan sa Ilagan Street. Shoutout sa mga tropa ko dyan sa Ilagan Street. Ilagan Street, Paltok. Barangay Paltok. Madalas kami doon lalo na pag magpapasko. Ayan, swerte na. Mabigyan kami ng 5 piso. Pinakamababa, piso-piso yung bibigay. Yun, iniipon ko yun para pambili ng regalo yung sa lola ko tsaka sa nanay ko. Habang nag-aaral ako, uwi ka namin ng tanghali. Doon, mag-extra akong bumiyahe. Hanggang gabi na. Yan, punta tayo sa unang-unang terminal na pinagbiyahian ko nung time na first year high school ako. Yan. Ayan si Pres. Presidente ng Paltok Balertoda. Nagkaroon ng sariling tricycle yung chewing ko. Ito naman, Clorum naman to. Tinatawag nilang Poncan sa Del Monte. Pero ngayon may terminal na, yun yung Violet. Okay, dito yung pangalawang terminal na binabiyayan ko. Ito yung tinatawag na Poncan. Yung pangatlong terminal na binabiyayan natin. Artoda, si Pres. Yan, oh. Yan, shout out. Shout out! Nag-aral ako sa PUP, Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa. Nag-aaral ako dyan. Buwag-biyaya ako. Hanggang sa makagraduate ako, graduate ako ng education. Nag-try kasi akong magturo. Ang tinuro akong first year college sa PUP rin. So, doon ko na subukan yung sarili ko na ganito pala dapat. Ganito kahaba eh. Yung pasensya mo ganito lang. Dapat habaan mo pa. Nung estudyante kasi ako, pasaway din ako. Parang pinaranas sa akin. Yung kaya nung turo ko, parang pinaranas sa akin, ito ka nung kabataan. Na-realize ko hindi ko kaya. Kaya saludo ko sa mga teacher dyan, sa PUP, tsaka sa Paltok Elementary School. Sobrang na-appreciate namin yung ginagawa niyo. Ano yung pinakamatinding pagsubok sa'yo? Ang pinakamatinding pagsubok sa akin yung kinasal kami ng asawa ko. Nung nag-uumpisa kami ng asawa ko, walang-wala. Totoo po ito nga. Kinasal kami, ang meron lang kami, electric fan na binigay, kutsyon na ulugan, ito mga dumadaan, mga bombay, yan, dalawang pair ng kutsara tinidor, dalawang plato. Since na marami akong tato, hindi ako makahanap ng magandang company. Nag-apply ako sa mga company, wala, hindi ako tinatanggap. Akala ko swerte itong mga tato ko. Dumating sa time na hindi pala, parang gusto kong pabura, parang gano'n. Pero sabi ko, commitment na, di ba? Hindi ako kailangan, siguro may ibang pinto na magbubukas para sa akin. Natatanggap sa'yo? May tatanggap sa akin. So, nag-try akong pag-apply sa 10 call center na in-applyan ko. Walang tumanggap. Kaya pag naalala ko, tinatawanan ko na lang. Tapos, parang may tumawag sa akin doon sa hindi tumanggap sa akin na open for training kami, pero ang allowance is 150 pesos per day. So ako, since nga wala akong trabaho, sige, laban ako dyan. So, hanggang naipasa ko yung training, ngayon, medyo maganda na yung malaki-laki na yung sinisita natin. And habang nakita ako ng ganun, may isa akong kaibigan na na-refer ako sa isang company rin na mas malaki yung kita. Ayun, doon na kami nagkasama mag-asawa. Nag-apply din siya dito sa company na call center. Open yung pag-negosyo namin dahil kasi yung anak kong panganay hindi siya nakakatulog ng
bahay sa gabi. So, iniiwan kasi namin sa mga biyanan ko. So, ang ginawa namin, nag-resign yung misis ko para kasama yung anak ko, panganay. At that time naman, na-disgrasya naman ako sa basketball. Hindi ko na kayang mag-drive ng malayo. So, ginawa ko, nag-resign na rin ako. Sumubok kami sa negosyo. Ayan na yung pumasok na yung League of the Kings, commercial league. Siya yung nag-handle ng mga liga, ng company. Meron kaming sariling liga na pwede sumali kahit anong company or kahit anong grupo. Like, may mga iba-ibang division. Kumikita kami doon dahil mayroong syempre yung mga team quota, which is ang inclusion naman ng liga is yung mga action photos, highlights. 2017, naging commissioner tayo ng commercial league, which is yung League of the Kings. Nakatulong tayo sa mga kabataan, bibigay tulong tayo sa mga training tayo ng basketball sa mga kabataan twice a week. And lumipat tayo ng dropshipping na wala yung mundo ng basketball dahil nga sa COVID, sa pandemic. Pinasok po natin yung dropshipping. So yung nagta-transfer po tayo ng mga gamot sa US. Bago ko simulan yung negosyo, namamanata po tayo kay Nazareno. Ang pinangako natin, kung mabigyan ng chance ng negosyo na to, itutulong din naman natin sa kapwa. Hindi lang po para sa amin, hahati-hatiin po namin sa pamilya, sa kapwa, at sa simbahan. Yung dropshipping po, ito po yung may mga kliyente po kami sa US. And then, yung supplier po namin is from India. So kami po yung naghahanap ng mga customer sa US na bumili sa amin. And then sa India naman po ang magpapadala ng gamot. Nagulat ako 2023. May tumawag sa akin, pinarita sa akin na nare-revive yung tatay ko sa isang ospital sa Cavite. 37 years old na ako. Hindi na nagdalawang isip na puntahan. Dahil kasi matagal ko rin naman siyang gusto makita. Matagal ko na rin siyang gusto makasama. Hindi lang anak, syempre gusto mo rin makita yung tatay mo. Papunta pa lang ako, umiiyak na ako. Umiiyak, na kinakabahan, nanginginig. Parang naging emosyonal. Kasi sa haba ng ilang taong namin hindi nagkita, tapos magkikita kami ganun pa. So, 31 or 32 years kami hindi nagkita. Nung na-revive na siya, nayagan na ako na pumasok sa kwarto niya. Yun, umiyak na ako. Kinakabahan ako na baka hindi niya ako maalala. Pero hindi naman, naalala niya ako. Kahit na malabo yung mata niya. Sabi ko, pa, hindi niya ako makita. Nung lumapit ako, niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya. Masaya. Parang ramdam ko na kompleto ako. Kasi, ilang taong kong parang kinimkim na bakit? Yun nga, nangyari, yung broken track. Pero nawala yung galit. Nawala yung sama ng loob. Nagkita. Dahil, ayun nga, sabi ko, paulit-ulit na ano mang gawin mo, tatay ko pa rin siya. Kailangan ko rin kumbaga tanggapin na yung nangyari na. Kasi wala rin naman ako, kundi dahil sa kanya. Pinatawad ko na. Yung sa totoo, hindi ko hiniling kay Pong Jesus Nazareno na magkita kami ulit.
Kasi ilang beses ako nag-try na magkaroon kami ng communication through social media like Facebook. Ayaw niya i-accept yung friend request ko. So, siguro, dumating na talaga yung time na panahon na talaga magkikita kami noong 2022. Tinulungan mo. Actually, yung naitulong ko sa kanya yung pagbayad ng hospital bills. Kasi yung panahon na yun, struggle din sila. Tayo naman din medyo nakakaluwag ng time na yun. At may sobra naman tayo. Natutulungan ko ang ibang tao. Bakit siya pa? Hindi ko matutulungan. Hinahap ako ng maupang mas maayos na bahay, yung mag-aalaga, taga-prepare ng mga pagkain niya. Kayo yung asawa niya. Yung asawa niya, kasi, focus doon sa, medyo malayo doon sa inupa. Then may kapatid ko doon sa Pulang side na nag-aaral. So, inaasikaso niya yun. So, parang, kung alam ko, pinupunta-punta lang siya sa bahay. Pinawanan ko siya ng caregiver. Since na familiar rin ako dito sa Quezon City, and may naasikaso rin akong hanap buhay dito, binibisita-bisita ko na lang siya. Tapos tinatawagan, pinakamusta. Dahil mo kamahal ang tatay mo sa kabila ng lahat. Gaano ko siya kamahal dahil sa, actually, nawala na yung pagmamahal eh. Dahil sa haba ng hindi namin pagkikita. Pero nung nagkita namin, parang bumalik ulit yung, alam mo yun, yung mga bata na sinasalubong ng magulang galing sa trabaho. Ganun. Bumalik yung sigla na simula nagkita kami noong 2022. Ramdam ko after 32 years. Hanggang isang araw na tumawag sa akin, message sa akin na yung tatay ko nasa ospital daw. Worse na eh. Sa labas pa rin. Hindi nagamot. Kumbaga, maintenance na lang eh. So, dahil sa paninigarilyo. Nadatnang ko na, ayun, ando na siya. Nakita ko siya na nakahiga na lang. Hindi ko alam kung siyempre ang bigat. Siyempre mabigat. Sa ilang buwan na sinasabi ko na buo ako, ngayon nawala ulit. Sa lahat ng mga dinaanan mo na mga matitinding pagsubok sa buhay, no? Mga naikwento mo. Ano yung natutunan mo? Ang natutunan ko sa mga pagsubok, marami. Hindi, una-una kailangan maging matibay ka. Siyempre, since na ako yung father de pamilya, siyempre hindi mo kailangan pakita sa pamilya mo, sa asawa mo na yung nahihirapan ka o yung weakness na kasi siyempre ikaw yung sinasandalan. Huwag ka makalimit sa taas. Which is hindi naman natin ang hindi namin natatanggal. At tinuturo namin sa mga anak namin. Iboto pa rin ako hanggang ngayon kay sa Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Kararatingin Kaya na naman, siya ay isa muna. ng Diyos at binigyan ng Nung ako yung nag-number 1 sa botohan, actually unexpected lahat. Dahil since na mahirap maging independent, yan sa history sobrang konti ang chance na manalo ang isang independent. Ako na mismo ay masaya. Sobrang excited para makatulong lalo na sa mga constituents ng Barangay Palpok.
Matagal na po kasi ako nagbibigay ng community service. Di pa ako agawad. Meron po tayong natutulungan pagdating sa hospital. Dahil sa may mga kamag-anak po tayo sa isang pampublikong hospital at doon po natin na-assist po natin sila. At the same time, pagdating naman po sa eskwelahan, nakakapagbigay naman po tayo ng scholarship pagdating sa kolehiyo. Isa sa mga reason din na nanalo tayo, yung mga natulungan po natin dati. So sila po yung nag-spread ng mga tulong na nagawa ko sa kanila. Pagdating sa politika, sobrang na-outcast tayo. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong kakampi. Kundi ang opisina lang ni Kong Arjo. So lahat ng projects na ginagawa ko is sa sarili kong bulsa. From umpisa hanggang ngayon. Yung totoo, mahirap po. Pero masaya. Dahil kasi kapag once na natulungan mo na yung tao, makita mong yung ngiti na hinahanap mo. Nawawala yung yung pagod, nawawala yung iniisip mo na ano ba to, wala na tayo. Kumbaga, susubo mo na lang, binibigay mo pa. Namamanata po tayo kay Nazareno. Ito na rin yung bawi ko sa mga kasalanan ko. Wala namang perfecto, pero doon ko na lang po nilalagay o doon ko na lang po ginagawa yung pagsasakripisyo para sa kanya. Isang malaking blessing na yung hindi na magkasakit yung anak mo, gumaling yung anak mo. Blessing na nagkaroon ka ng negosyo. Hindi naman sobra, pero sapat lang sa pamilya. Hindi naman lagi na sa taas. Madating din tayo sa baba. Nauubusan din. Pero in God's will, talagang darating, malalampasan mo yun. Basta magdasal ka lang, maniwala ka lang sa kanya. Nung nakaupo na ako bilang kagawad, syempre wala naman po mahingi ng tulong. Alam ko naman na maganda rin ang ginagawa ng ating congressman sa aming barangay. Kaya isa po yung reason na sinuportahan ko siya. Mas lalong gumaganda yung serbisyo ni Kong Arjo. Hindi po ako bumitaw. Kay Congressman Arjo po, wala po akong makitang, hindi naman po sa nagpapaka sumisip-sip tayo sa ating congressman. Dahil all throughout po, wala po ako nakitang pangit. Madali rin po siya malapitan. Kung ano man yung kailangan, minsan sinusobrahan pa. Lalo na pagdating sa kung tulong na to para sa mga constituents mo. Pagdating sa kabataan, syempre fan po ako ng sports. 6 points for Matubag. Long 3 is good! Palandog! Paganda ng paganda yung kada season, yung ginagawa niyang liga. Jordanis. His faster one-hander is good. For our District 1 Basketball League Season 3, first place to receive a trophy, a medal, and check worth 30,000 pesos. Palapakan po natin, Barangay Paltok! First place, Barangay Paltok. Congratulations. Maraming salamat for a good game na ipinakita nyo sa buong District 1. So maraming natutuwa. Although, syempre marami ring umiyak dahil sports, hindi rin isang physical game. Physical game, hindi po maiiwasan yung alitan. Pero, bansa sa uli, nagkakaayos naman, nagiging mas lalong nagiging intact yung District 1. Congressman po ay mahusay. Mahusay na public servant. Mahusay mag-isip. Mahusay gumawa ng proyekto. Inuuna niya yung kung paano siya makakatulong sa nasasakupan niya. Pag kailangan ng mga senior, pagdating sa medical assistance,
sa hospital bill. Madali lang naman makalapit sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong na binigay ni Kong para sa nanay ko. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po yun sa amin. Salamat po sa tulong na gamot sa financial. Thank you po. Big help talaga. Kasi kailangan talaga. Kaya salamat. Malakas sa baba rin. Oo, pare, continuous tayo. Pag recovery tayo, recovery. Yan. Siyempre, isa po ito sa mga tinutulungan namin ni Kong Arjo. Salamat po, Kong. The best talaga. Number one, isang sabi lang. Yan. Kasama ko si Romar sa Padidiboto, Opo. sa Pong Jesus Nazareno. Kay Kong Arjo, alam kong maraming batikos na naririnig ko sa social media. Sa akin po, kahit na may mga ganong batikos, ganong paninira, hindi naman po yung dahilan para tumalikod ako sa kanya. Sinabi ko yun po, kanina umaga po, pinapanood ko yung inyong show, nabanggit nga po yung sa Quezon City. No, at ito pong sa Quezon City, ay nabalidate na po ito. Kasama rin po ng Quezon City LGU, na ito pong mga una nilang na binanggit na suspected ghost ay nandun naman po pala. Ayun, nako. So linawin natin, andon, pero meron bang nakitang kahit isang ghost sa Quezon City? Wala po. Doon po sa una na lang ni-report. Nagkaroon na po ng joint inspection and validation at wala naman pong nakitang ghost doon po. Yun po ba'y, sabi niyo, joint, so kasama ang LGU? Tama po yun. Ayun. Napaka-importante na may joint validation, kumbachero. At ngayon, clear naman po si Kong Arjo na wala naman po siya talagang ghost project. Congressman Arjo Atayde, kung ano po man ang pwede namin maitulong o pwede ko po maitulong bilang supporter nyo, andito lang po lagi kami. Kahit anong mangyari, nakasupport po kami sa inyo. Lagi nyo po kami nasa likod.